Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Dati kapag international games ang pangdiinan ng Pinas ay PBA players, pero ngayon may iba ng mas mataas na opsyon. Ang mga Noipi nating naglalaro sa ibang bansa. Sa parating na Asian Games dahil hindi pwede ang mga Japan at Korean boys, ang naging datingan tuloy ika ng mga fans all PBA players na lang. Pinaniniwalaan din ng karamihan ng mga fans ngayon na ang mahuhusay na players ng Gilas ay wala sa PBA dahil yung mga bata-bata noon na may potensyal na mas gumaling pa ninais na magtawid dagat kaysa magpa-drop sa Pinoy Liga. Sabi ng ilan dahil sa level ng kompetisyon, pero mas lamang na dahil sa sweldo. Ika nga mas paldo. Kaya nga kahit na nasa PBA na, lumilipad pa rin pa ibang liga. Kaya nga may mga nababad trip na Pinoy fans dahil pinagpapalit ang PBA. Pero marami din naman ang nakakaunawa kung bakit nila yun nagagawa. Noong una big deal talaga, malaking issue kumbaga, hanggang unti-unti nang makasanayan, hanggang lagyan ng 3-year ban. Pero hindi lahat ay nagtagal sa ibang bansa, may mga nag-return of the comeback din. Para sa iba okay lang naman na bumalik sa PBA, pero sa ilan medyo pangit ang datingan. Kaya banat ng mga loyalista na sa PBA mas secure sila kumpara sa ibang liga na di mo alam kung may bukas ka pa. Pero depensa naman ng mga maka-overseas na minsan lang dumating ang opportunity, kaya sunggaban mo na. Ang Ravenna Brothers binabash dito sa Pinas na Boy Dribble at Boy Baldog, pero kumita na ng malaki sa ibang bansa. Si Kiefer hanggang ngayon meron pa rin kontrata, habang si 30 tila hanggat may option ayaw pa mag-PBA. Si Ray Parks big time pa nilalaro nito sa PBA noong umalis, pero nasulit niya pa rin hanggang ngayon ang pagpunta niya sa B-League. Gaya ni Dwight Ramos na ilang taon nang kumakamig sa mga Hapon. Isa ito si Papa Dwight na ilang taon nang dinadraft ng Ginebra sa mga vlog, pero hanggang ngayon nasa Japan pa rin. Parang si Wedding Mike Phillips sa parating na rookie draft. Ayun, nagilas lang. Si QMB pa pala, katakot-takot na mock draft na inabot nito. Ayun, may AJ Edu pa at Kay Soto na yung mga tangkad nito pagpifiestahan talaga sa PBA. Pero pangarap muna yan ngayon dahil nga marami pang pagpipilian na malalaruan. Lalo na kay Kay Soto na may pangarap pang gustong maabot. Buti nga lalaro to ulit sa Gilas, kaya nakapagpahinga muna mga bashers niya. Katakot-takot din ang banat ang tinanggap nito noong hindi naglaro kontra Tall Blacks at Boomers. Si Carl Tamayo rekta na rin to sa eroplano papuntang B-League then KBL. Parang si Kevin Kiambao na nagpasikat din sa Korean Basketball League. Ika nga ng ilang mga tagahanga na malayo pa mararating at malaki pa ang kikitain ng mga players na to. Kaya tamang asa na lang muna ang iba na pumasok ang mga ito sa PBA. Kasama din dyan si Renza Bando na umukit na rin ang pangalan sa liga ng mga opa. May mga fans din tong nagre-request na makita sana sa Gilas, kaso wale. Si RJ Abarientos nagpasikat din to sa KBL bago lumipat sa B-League then tumigil sa PBA. At least eto at si Juan Gomez Deliano hindi pa matatanda bago mag-decide na mag-Pinoy Liga. Pero sa ibang Pinoy na kasalukuyang nag-e-enjoy pa sa kanilang playground at swelduan, mukhang magtetrentahe na mga to bago pa magpa-draft sa PBA. Si Kobe Paras nga nag-retire na lang nang hindi nag-apply sa PBA. Ngayong Asian Games hawak naman ng Pinas ang corona, kaya marami pa ring naniniwala na malakas pa rin ang Gilas kumpara sa mga nakapaligid sa atin ng mga bansa. Pero syempre kapag ang usapan New Zealand at Australia, ibang sustansya meron yung mga yun Pero in fairness sa Japan at Korea, patikas ng patikas ang liga nila. Ang iba namang team dito sa Asia, mabilis na nag-i-improve ang basketball nila. Banat pa ng ilang mga fans na konting panahon pa aabutan na nila ang galing ng mga Pinoy. Pero tingin ko hindi nila tayo malalampasan. Tandaan nyo, may 4-point shot tayo. Hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat, hanggang sa muli.